Kamusta mga boss? Summer na dito sa Canada. Linis-linis muna ng paligid. Nag-loan ako tapos kinulik yung garbage. Yan. Hintay ko lang yung kasama ko tapos dump na namin to sa basurahan. Ang bilis tumago ng mga grass dito. Napaka-healthy ng lupa talaga dito sa Canada. Anong oras ngayon? Alauna na siguro ng hapon ngayon. Ang kaganda ng bahay dito mga boss kung makikita nyo. Puro pang mga mayayaman ng mga nakatira dito. Grabe mga bahay dito. Worth million. Sarap manirahan dito. Once na makuha ko yung PR naming mag-iina, talagang pipilitin kong makadikari ng bahay. Maganda yung place na to. Fort Saskatchewan mga boss. Tahimik. Tapos kompleto pa sila. May Walmart sila, may McDonald's, may Pizza Hut. Ano pa ba? May Subway, may Shell. Ano pang meron dito? May Montanas, maraming hotels. At saka meron din silang Winners. Kompleto halos andito lahat. Gandang manirahan dito. Tapos kung lang siya, half hour drive from dito to city. Napaka-peaceful ng lugar na to. Balita ko yung mga nakatira dito, puro mga nagre-range yung sahod ng from 50 and above. So kaya ganyan yung mga bahay. Alam nyo, magandang maging skilled worker talaga dito kapag nag-enroll ka sa mga trade school mga boss. Tapos nakagraduate ka after 6 months, syempre may certificate ka, yan pwede ka nang magtrabaho kapag na-qualify ka. Ang laki ng sinasahod dito mga boss. Ang ganda ng mga trabaho nyo dito. Paghirap ng trabaho, paglaki ng sahod, diba? Sa ibang bansa baligtad, pagdali ng trabaho, paglaki ng sahod. Dito paghirap ng trabaho, paglaki ng sahod. Tsaka dito lahat pantay-pantay. Yung mga Canadian dito talagang nagtatrabaho din sila. Hindi, kasi may ko-compare ko nga, nag-work ako sa Middle East, sa Abu Dhabi. Pag local ka doon, yung mga Emirati, talagang hindi mo makikitang naggaganito yun. Hindi mo makikita nagre-rake, hindi mo makikitang naglilinis ang paligid nila. May kanya-kanya silang katulong. Dito naman, kahit mga Canadian talaga, nagtatrabaho sila. Talagang good sila. Mas maamos pa nga sila kung sa mga foreign worker na nakatulong po, sa totoo lang eh. Yung iba dito sa mga oil industry, grabe sila sahod. Bumibili minsan sa amin ng ahas, pero grabe yung sahod ng mga yun. Tapos 2 weeks daw sila na work, tapos 2 weeks na pahinga. So yung within 2 weeks na yun, sumasahod sila ng nag-range ng 10 to 15,000 yung sahod nila. Laki no. Eh kung i-convert mo sa peso yun, ngayon pa naman ang palitan 45 na or 1 Canadian dollar. So ganun. Laki ng bahay oh. I-tour ko kayo sa likod ng bahay. Napakita ko sa inyo yung ibang mga bahay dito mga boss, para ma-inspired ba kayo sa mga nangangarap pumunta dito. Everything naman is possible. Siyempre with the help of prayer, at saka siyempre pagpuput din tayo ng action. Ang mahalaga dito, marami kang connections, marami kang kaibigan. Yun yung natutunan ko dito. Magaling kang makisama, kasi pag meron ka nun, madalang trabaho nang lalapit sa'yo. Hindi ka maubusan ng trabaho dito. Yun yung natutunan ko dito mga boss. So ikot ko muna kayo dito sa paligid. Kapakita ko sa inyo yung paligid ko. Sakit. Natinig pa ako. May tinig ko. Tanggalin natin. Buti naka-gloves ako. Ikot ko lang kayo. Yan. Kita niyo yung paligid yung mga boss. Ang linis no?
ganito kaganda sa Canada. Tapos kanya-kanyang property. Yan. Pwede kang magtayo ng basketball court mo. Yan, laki ng parking lot nila. So yan yung aking nilinis. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 10 box naman ako. 10 garbage bag. Yan, madali lang naman kasi mga tuyo na yung dahon dito. Dito pag summer ang bilis talagang tumubo ng mga dahon. Ang tagal ng winter, 7 months, 8 months, tapos 6 months. Tapos pag nag-summer ang bilis yung tumubo ng mga damo dito. Yan, kita niyo mga bahay mga boss. Malalaki no. Ikot ko kayo dito. So yan yung aking paligid ngayon. Kunin natin yung cut natin at pinapawisan na. So yan yung mga bahay dyan mga bossing. Kita nyo, malaki. Grabe, sarap magkaroon ng sariling house and lot dito mga boss. Baliktarin natin yung camera para mas makita nyo. So ayan boss yung mga kapitbahay dito. May sarili silang playground para sa mga anak nila. Nilalagyan lang nila ng barrier yan kung hanggang saan yung kanilang mga property. Kita nyo dito boss, grabe. May inspired ka talagang magtrabaho dito pagpayaman. Kita nyo naman oh, may pine tree pa. Living the dream dito mga boss. Kita nyo yung mga bahay. Yan, ang gaganda no. Grabe oh. Mga mayayaman dito yan sa Canada. Ito yung property nito, grabe oh. Diba? Laki no. Grabe. Ayan, sa mga nagbabalak pumunta dito mga boss, huwag mawala ng pag-asa. Habang may buhay may pag-asa. Ayan. Ako hinihintay ko na lang yung mag-ina ko. 3 weeks from now padating na sila. So yan, I hope na ma-inspired kayo sa kwento ko at may natututunan kayo sa mga pinagsasasabi ko dito. Pagdating nila magba-vlogs kami ng marami. Kumuha na ako ng sasakyan, nakita niyo naman sa mga previous vlogs ko. Hindi ko palang na-detail sa inyo yung component ng sasakyan pero i-update ko kayo mga boss. Tapos makikita rin muna kami sa basement kina Ninang Jo. At tapos mag-iipon kami. By God's grace makapag-ipon at makakuha rin ng bahay. Pero syempre wina-workout muna yung PR. Yun ang pinakamalaga muna. PR agad. Tapos dito mga boss yan yung mga trash bin. Yan, every Tuesday or Wednesday nilalabas lang nila kung makikita nyo nakalabas. Tapos pipikapin lang yan ng garbage collector dito. May Amazon pa dito. May delivery siguro. Yan Amazon. Dito karamihan mga pag-order yan online. Diyan ako na-order malimit sa ganyan. So yun o. Lalapag lang nun, tas okay na. Ganda dito boss. Parang nananaginip lang ba. Ano, may naglolong pa doon o. May equipment siya, kompleto siya. Hindi mo papagod. So ayan mga boss. Ayan. Yun yung mga bahay dito, ganyan kayayaman yung mga tao dito. Living the dream, ika nga. So yun lang, pahinga muna ako at
Kakain muna ng biskwit. Tapos dapat may driving kami ngayon ni Ninong, no? Pero hindi ko alam kung magagawa ko kasi kakarush ko rin yung sasakyan. Kagabi kasi umulan around 10 PM. So yun, buti hindi ko nakarush, madumi ulit yung sasakyan. Eh wala akong parking area sa aking pwesto kasi dalawa na yung sasakyan doon. So nasa labas yung sasakyan ko. Ayun, kaya yun, kakarush ko na lang. Ganda dito boss, oh. Parang naginip lang talaga. Grabe, sarap mabuhay dito. Paka peaceful, tapos lahat provided ng Canada. Pag may anak ka dito, may allowance sila every month. Tapos may tax refund ka pang nakukuha, healthcare benefits. Kaya maganda dito. Talagang maraming nangangarap makarating dito kasi talagang malaki yung ginhawa dito. Hindi naman sa pagmamalit sa Pilipinas, pero malaki talaga yung difference. Dito, yung trabaho mo ang katumbas ng oras mo, dollar. Talagang kung magaling ka lang mag-ipon, makakapag-ipon ka talaga mga boss. Dito may mga Pilipino may 2 bahay, 3 bahay dito, nagpaparenta. Yan, mga asensado ng mga ibang Pilipino dito. Talagang napakaganda rin talaga dito mabuhay. So yun lang boss, kakain muna ako. Update ko na ulit kayo sa mga susunod ko pang vlogs. Thank you so much for always watching my vlogs. And paki-like and subscribe na rin ako. At kung nagustuhan nyo itong vlog na to, mag-comment naman kayo para sa mga susunod ko pang vlogs. So yun lang mga bossing, salamat na marami. God bless you all. See you ulit. Kain muna tayo ng biscuit. Tuloy. Pandagdag energy. Medyo nakakapanghina yung init eh. Nakaka-dehydrate.